Kamusta ka, Kaginhawa Pinoy? May tanong ako sa'yo. Ilang opportunity na ba ang pinalampas mo dahil lang sa takot? Takot mag-invest, takot magnegosyo, takot mag-apply sa mas mataas na trabaho, takot magsimula ulit, hindi dahil hindi ka capable kundi dahil natatakot kang magkamali. Pero eto ang totoo, mas mahal ang regret kaysa sa failure. Why we fear risks? Natural lang ang takot. Ang utak natin ay programmed para umiwas sa danger. Pero ang problema, hindi na lion o wild animal ang kalaban natin ngayon. Ang kinakatakutan natin ay rejection, pagkawala ng pera, sasabihin ng ibang tao, possibility na mag-fail, lalo na kung ikaw ay breadwinner o OFW dahil may umaasa sa'yo. Kaya mas pinipili mo ang safe. Pero minsan ang sobrang safe yon ang pinakadelikado. The cost of not taking risks. Pag hindi ka nag-risk, anong mangyayari? Parehong trabaho, parehong kita, parehong struggle. Next year, same. 5 years from now, same. Ang hindi pag-risk ay risk din. Risk na ma-stop ka, risk na ma-burnout ka, risk na hindi mo maabot ang potential mo. Hindi ko sinasabing magpadalos-dalos ka. Ang sinasabi ko, huwag mong hayaang takot ang magdesisyon para sa'yo. Reframe failure. Isa sa pinakamalaking dahilan ng takot ay failure. Pero tanungin kita, ano ba talaga ang failure? Failure ba kapag nalugi ang maliit na negosyo? O failure kapag hindi mo man lang sinubukan? Failure is feedback. Every mistake gives you data. Kung titignan mo ang mga successful na tao, hindi sila fearless. Mas madami lang silang mag-attempt. Practical steps to overcome fear. Ngayon, paano mo ba talaga lalabanan ang takot? 1. Start small. Hindi mo kailangang mag-risk ng buong savings mo. Pwede kang mag-test. Small investment, small project, small step. Confidence grows through action. 2. Educate yourself. Ang takot madalas galing sa ignorance. Kapag hindi mo naiintindihan ang investment, negosyo, o opportunity, natatakot ka. Knowledge reduces fear. 3. Prepare for the downside. Tanungin mo sarili mo, kung mag-fail ako, ano ang worst case? Kadalasan hindi naman catastrophic, nakakatakot lang siya sa imagination. 4. Think long term. Kung OFW ka ngayon at may opportunity na, mag-aral ng skill, mag-invest sa maliit na negosyo, mag-build ng asset. Ang tanong, mas nakakatakot ba ang mag-risk ngayon o mas nakakatakot ang umuwi ng Pilipinas na walang ipon? Controlled risk versus reckless risk. Hindi ko sinasabing sugal ang pera mo. Magkaiba ang risk at sugal. Reckless walang plano. Calculated risk may research, may strategy, may backup plan. Ang goal mo ay calculated growth. Hindi random gamble. Message for OFWs and breadwinners. Alam kong mahirap mag-risk kapag may pamilya kang sinusuportahan. Pero tandaan mo, ang pagstay sa comfort zone habang tumataas ang bilihin, habang tumatanda ka, yan din ay risk. Ang goal mo hindi lang survival. Ang goal mo ay stability at freedom. At minsan kailangan mong tumalon pero may safety net na plano. Fear will always be there. Pero hindi mo kailangang alisin ang takot. Kailangan mo lang matutong kumilos kahit may takot. Courage is not the absence of fear, it is action despite fear. Kung may natutunan ka ngayon, like this video, subscribe sa Ginhawa Pinoy, i-share ito sa kaibigan mong gustong mag-level up pero natatakot magsimula. Comment mo rin, ready ako mag-risk, dahil ang future mo hindi nababago ng comfort, nababago ito ng tapang na may plano. Hanggang sa susunod, ito ang Ginhawa Pinoy. Para sa mas maayos na pera, mindset, at buhay.